So ayun mga ka-proud, isang nakakalungkot na ibabahagi ko sa inyo, no. Si Trixie, yung baka na aking pinapagatas ay namatay. So hindi ko alam kung napasma siya dahil nga sa pabago-bagong panahon, no. Yung sa umaga ganito, napakalakas ng init. Tapos sa hapon, mga 2:00, 3:00, bumubuhos ang napakalakas na ulan. Kaya yun, hindi ko naman siya maikulong doon sa tulugan niya dahil nga gusto niyang puntahan yung kanyang kabarkada, yun si Trixie Laki. Yun. So yun, talagang napakarami pa niyang gatas dyan na naiwan. Bigla lang siyang nanghina, tapos ano pala yun, ang nangyari talaga nakasabit siya dun sa puno ng madrikakaw, di ba? Yung madrikakaw, maraming mga puno, naisingit niya yung ulo niya doon, tapos hindi niya natanggal. Tapos yun, naabutan siya ng malakas na ulan, hindi niya natanggal. Tapos yung parang na-paralyze yung kanyang leeg, tapos hindi na siya makatayo. Binuhat ko na lang siya, tapos dinala ko siya dito sa gilid ng aking tinutulugan dito. Tapos pinadede ko, dumede lang ng konti, tapos yung parang talagang bumigay talaga yung katawan niya. So hindi ko alam kung nilamig ba siya o ano, yun. Tapos ilang saglit lang na binawian agad siya ng buhay. Tapos ngayon ko lang siya maililibing. Ayan, papakita ko sa inyo yung kanyang libingan. Ayan. So ginawa ko siya ng maayos na libingan, bagamat medyo nakabaluktot siya, kasi nakabaluktot na siya dun sa pagkakahiga niya bago siya namatay. Nakabaluktot na siya, no? Nakabaluktot na siya. Kaya yun, hindi ko na siya maiunat. Yan, pinanyan ko na lang din siya. Yan. So ayoko siyang itapon dahil kakainin siya ng mga bayawak. Tataba pa yung mga bayawak. At yun, namimerwisyo yun ng manok, kaya ayokong bigyan ng pagkain yung bayawak. Kaya talagang yun, kahit pagod ayan, pawisan ako, talagang naghukay ako para mabigyan ko rin ng magandang libing si Trixie. Ayan. So nakakadurog ng puso dahil nga nag-create din siya ng memory sa akin. Yung time na kinakatok niya ako dun sa pinto, nakaabang siya dun sa pinto, naghihintay siya nung gatas niya. Yun, nakakalungkot. So lagi kong naaalala yun. Tapos yung sinusundan niya ako, minsan nga naiinis ako. Sabi ko nga sa kanya nung naghihingalo na siya, sorry kung naiinis ako sa kanya, kasi talagang pagod ako, tapos kukulitin pa niya ako. Yun, dahil nga nagugutom na rin pala siya nung time na yun. Ayun. So yun lang mga ka-proud, ganun talaga. Kapag hindi para sa atin ay hindi talaga para sa atin, at yan ay kukunin talaga sa atin, you know? Yun. So yun lang. Ito ay ibabaon ko na rin sa hukay. Talagang wala tayong magagawa.
So yun, tapos na. Paalam kay Trixie. Ganun talaga, wala tayong magagawa dahil hanggang dun lang talaga siya, no? So yung mga bagay talaga na kailangan nating tanggapin kapag wala na. So yun lang mga ka-proud. At nakaraos na rin ako sa kanya. Halos isang buwan din akong laging puyat dahil nga pinapadede ko siya sa hating gabi, o madalas late akong natutulog kasi nga kailangan padedein ko muna siya ng alas 12 ng gabi, tapos tulog ako, tapos pagising ko ulit papadedein ko ulit siya. So yun lang, wala na talaga siya. So ayos na rin, kakapag-focus na rin ako sa iba ko pang mga dapat gawin para naman para matapos ko rin gawin yung mga dapat kong gawin, no? So dahil nga marami tayong kailangan gawin dahil solo lang ako dito sa aming maliit na farm. Ayan. So yun lang mga ka-proud, maraming salamat. Happy farming pa rin.